Tunghayan ang pagsusulatan ni Urbana at Felisa. Ate Urbana, Felisa, mo ba talagang lumuwas patungong Manila? Oo, para naman ito sa ikauunlad ng ating buhay. Pag nasa Manila ka na ba, kakalimutan mo na kami dito sa probinsya? Hindi naman ako pupunta sa Manila para kalimutan kayo. Pupunta ako doon para doon ako mag-aral ng mabuti. At may tuturo ko sa inyo ang aking mga natutunan doon. Parang hindi ko ata talaga kaya. Muli na ako sa iyong presensya. Huwag kang mag-alala, Felisa. Palagi naman ako magsusulat sa inyo. Ikukwento ko sa inyo ang mga ginagawa ko doon. Mag-iingat ka dun, ate, ha? Huwag mong pababayaan ang iyong sarili. Huwag kang mag-alala, Felisa. Kaya ko ang sarili ko. Sige, Nay. Sige, Tay. Ikaw sa ating Urbana. Mag-iingat ka. Ang pagsusulatan ni Urbana at Felisa. Mahal kong Urbana, kamusta ang Maynila? Sana lagi kang mag-iingat. Sina Inay at Itay ay maayos naman. Ang aking pag-aaral ay pinagbubutihan ko. Nais kong humingi ng payo dahil ikaw ang nakakatandang kapatid ko at ikaw ang aking hinahangaan sa kabutihang asal. Mahal kong Felisa, maligaya kong nalaman na kayo'y nasa maayos na kalagayan. Ako'y maayos lang din dito sa Maynila. Sobra akong galak na ako'y iyong iniidolo sa pagiging mabuti. Ang payo na aking maibibigay ay sana iyong magagawa. Ikaw ay bata pa lamang. Kapag ang inay at itay ay may bisita, huwag kang makikiloklok o sasagot. Kapag naman ikaw ay galing sa eskwelahan o palaruan, ugaliin na magmano kaya ng ginagawa ko bago umalis. At kapag may nakikita kang nangangailangan ng tulong, ay tulungan mo ng taos-puso. Bukas ay araw ng linggo at alam kong kayo'y magsisimba nila inay at itay. Maging mataimtim na mananampalataya at laging magpapasalamat sa Diyos. Hanggang dito na lang, aking kapatid. Lagi kayong mag-iingat. Felisa. Sinta! May bisita akong darating. Ipaghanda mo sila ng makakain. Sige, aking sinta. Ipaghahanda ko sila na makakain. Aking kapatid, nandito ka na pala. Pumasok ka. Aking kapatid, kumusta kayo dito? Ayos lang naman. Halika, upo ka muna. Sige, salamat. Isa, anak! Lumabas ka dito. Nandito ang tiya mo. Awaan ka na. Napakabait naman nitong si Felisa at magalang pa. Talaga namang napalaki nito ng maayos. Salamat, kapatid.
kayo. Tapos na ako magluto para makakain na tayo. Felisa, halika, kain na tayo. Halika na, anak. Gawin sa motores. Nay, teka lang po. Urbana, who left for Manila to study, wrote not only of the need to follow the values and norms found in Christian teaching, but as importantly, to observe the proper mode of conduct as one dealt with people in society. The main purpose of the author in writing this story was to teach people on how to follow the Christian way of living, to teach people tips on how to avoid and prevent temptations according to the Bible.